Hello, magandang gabi. Actually, ito nireshoot ko uli kasi wala ring audio yung nire-reactan ko kagabi. Anyway, 'di ba ilang araw na natin tinatanong kung anong nangyari dun sa parisan na pinopropose. 'Di ba dalawang beses nangyari yung pag-propose ng parisan eh. Una, nung time na nung yung kalaban niya si Diwata dati. Naalala nyo? Yon, unang-una yon. Then, hindi na natuloy kasi nga wala din daw mahanap na pwesto. Ngayon, nung after niyang lumabas sa kulungan, nag-aano na naman siya ng parisan. Ngayon, hindi na naman matutuloy. Ngayon, sinagot na ni Casper kung bakit. So, ito yung sabi ni Sir Casper. Boss, bakit hindi ka kasama niya? Ah, Jomar Aguila, Gonay. Ba't di ako kasama? Ano muna ako, pahinga. Rest day. Kaya hindi ka kasama, Sir Casper, kasi limitado pa ang budget ngayon. 'Di ba? At kung kailangan ng kasama ni Tito Norman, hindi ikaw 'yun. Si Aba ang importante kasi nakakapag-drive 'yun eh. Ikaw, hindi ka pwedeng kasama kasi pabigat ka doon. Hindi panid ng service mo, 'di ba? Kaya ngayon the way siya magsalita parang alanganin siyang kung babalik pa siya o hindi, ano. Tapos may mini-mention siya last time ng mga finish contract eh. Anyway, doon tayo proceed tayo doon sa may parisan. Rest day muna tayo. Manang, kailan bukas ng parisan mo? Ayun, magandang tanong yan. Magpaparisan sana kami sa Baguio. Kasi doon, medyo magandang klima ng doon. Kaso, may technical problem. Oo. May technical problem. Yung mapupwestuhan, hindi pa finish contract. Alam mo, sa totoo lang, itong dahilan nito, kabulshitan ito eh. 'Di ba? Bago ka magsabi na may itatayo kang parisan, bago ka mag-announce na abangan nyo yan, dapat sure na lahat yan eh. Tapos biglang, yung mapupwestuhan, may ibang may ibang nakapwesto na. Eh di maghanap ng iba. Alam nyo ang duda ko dito, speculations ko lang naman feeling ko nagastos na yung puhunan. Feeling ko nagastos na yung puhunan nito. Kaya yung sasabihin na may dapat ina-announce yan eh. Alam mo ko hindi tuloy, i-announce dapat yan eh. Tsaka hindi ko rin naman nakikitang uunlad yun sa attitude ni Tito Norman. Hindi sanay, magkano ang kikitain mo isang araw sa parisan? Let's say 5,000 isang araw. Sa akin, okay na yun. Neto, 5,000 isang araw. Or kahit na, okay na sa akin yun. Kaya lang sa kalibre ni Tito Norman kasi, barya na lang kasi yung 5,000 dun eh. Mukhang hindi siya, hindi siya may inspire dun magtrabaho. Maliban na lang kung pipilitin niya talaga mag-start sa umpisa. Lahat naman sa umpisa, hindi siya, sa umpisa, hindi siya malakihan. Kailangan talagang pagtiyagaan mo eh. Kung talagang gusto mong magiging legal or umunlad sa, sa sarili mong pagsisikap, kailangan pagdaanan mo yung hirap eh. Lalo na sa pagninegosyo. At feeling ko hindi sanay si Tito Norman sa ganun. Kasi big time si Tito Norman eh. 'Di ba? Maliban na lang kung talagang no choice na siya at kailangan niyang tiyagain 'yon. Eh baka sa umpisa niyan, syempre ang kita mo lang diyan isang araw, 1,000. Depende. Eh, sabagay, celebrity naman siya, no?
Yun naman kasi ang advantage sa kanya, celebrity. Kahit pa sabihin mo naman na sumikat siya sa sa hindi magandang paraan, jolly din kasi ang personality ni Tito Norman eh. Halimbawa kung dito yan sa amin malapit na magpapatayo ng parisan, pupuntahan ko yan ah. Pupuntahan ko yan. Siyempre, FLM yun eh. Norman Mangusin eh. Pero sa hype, oo. Pero in the long run, ang magmamatter pa rin yung yung lasa ng pares tsaka yung value ng mga customer. Kasi si Diwata ganyan eh, na-hype nung una, di ba? Hindi inalagaan ni Diwata yung mismong lasa. Inuna niyang mamuliti ka, Anyway, mga kababayan ko, so pagpatuloy natin to sinasabi ni Tito Casper. Feeling ko nagastos yung puhunan. Kasi, di ba, after niyan makulong sinabi niya, walang-wala siya, di ba? Siguro nakakita siya ng opportunity na mapagkalooban ng panimula at yan ang sinabi niyang pagsisimulan nila. Sa di malamang dahilan. Kasi kung tutuusin, kung may hawak talaga yan na puhunan si Tito Norman, kung sakali man na na yung pwesto, yung katulad ng sinasabi nito, yung pwesto na aarkilahin nila or rerentahan nila ay hindi pa available, maghahanap to ng iba eh. Di ba? Ba't magpo-focus ka lang doon na pag, ay, hindi na pala available yung rerentahan, wag na nga lang, ganun ba? Kung may layunin ka talaga na na magnegosyo. Di ba? Nag-continuous pa yung pupwestuhan namin. Kaya yun, na-delay. Actually, sa dami ng tao, kung halimbawa, milyonaryo talaga yung idol mo, yung big time talaga, tao niya dapat yung maghahanap ng ganyan eh. Ng pwesto na yun. Pero darating at darating din yan. At maano rin yung parisan na yan. Magkakaroon din tayo ng pwesto. Sa ngayon kasing hirap humanap ng pwesto. Lalo na sa hanap ng pwesto. Lalo na sa Baguio daw. Anyway, so yun yung dahilan nila. Walang mahanap daw na na pwesto. 'Di ba? Restart ko lang yung akin data kasi naghang na naman eh. So, proceed tayo do sa do sa susunod. O nga pala, may mini-mention na may mini-mention na scandal si Sariolen eh. Kailangan muna namin mag-usap tungkol doon. Kasi marami din nag-PM sa akin, ano yun? Ano yung scandal na yun? May na ako doon, may clue na ako kung ano yun. Kasi to si Sir Alex Pabella before, nakausap ko na rin ito through emisaryo. Parang may ganyan ding ino-offer eh. Kaya lang, hindi namin kinagat parehas ni Puginius. Ngayon, sila Sariolen kasi, may kinakalat na naman na scandal. Gusto kong makausap sila Sariolen eh. As of this recording kasi, nagre-reach out ako sa kanila tungkol dyan. Gusto kong malaman yung detail. Baka mamaya, same nung offer sa amin before. Hindi namin kinagat yun dahil dubious yung Saka ko na lang i-disclose ng buo, no? Pagka nag-usap-usap na kami. Kasi dubious yung plano na yan eh. Yung scandal na yan. Hindi ako. Anyway, proceed tayo dito, no? Dito sa next topic. Ito, last time, nareakan ko na ito eh. May kinikwento kasi si Tito Norman dito na regarding daw sa pamilya na magdedemanda. Play natin to. Balita ko, pati yung mga sinauna pa na winalangya nila ay mukhang nagsampa rin ng kaso yata. Secret lang. Ewan ko lang ha. Secret lang. Pero
tawag doon, sinabi niya na, no? Dito kasi, feeling ko, no, or obviously, nag-iimbento siya dito ng storya. Yan ay ayon sa aking bubuit. Merong isang pamilya ng celebrity na ang alam ko, kahapon, Wednesday lang kahapon lang nagsampa ng kaso sa kanila. Oo. Yun yung balita ko. Balita niya daw, ano, yun ang balita niya. Balita ko lang. Ayon daw sa bubuit niya. So, hindi natin alam. Naku, Diyos. Hindi natin Ko. alam. At ang pinarating sa akin ng celebrity, nung family, Tamo, ayon daw sa bubuit niya, tapos biglang pinarating, hindi niya daw alam. Tapos ngayon, yung mismong celebrity na, yung kumausap sa kanya. nung celebrity na sabi niya, Sir Francis, ikaw lang ang nagbigay ng lakas ng loob sa Nag-iisip ng sasabihin. amin para gawin to. Sabi niya, para Si FLM lang daw ang nagbigay ng lakas ng loob sa kanila para gawin yan. Sa tingin mo ba, kailangan pa ba ng isang FLM para magdemanda? Hindi ba yung pagiging celebrity status mo, sapat na yon para magdemanda ka laban kay MG? Alam naman natin ang pinatutungkulan na ito na si MG ito na maraming binalahura dati. ikaw lang ang naging inspirasyon namin. Pero mo siya yung magiging inspirasyon. Dapat nang Bullshit, matuldukan diba? ang kawalangyaan ng taong ito. Marami na tong winalangya Kami ang unang-unang winalangya nito. Parang ganon ang pangyayari. Parang ganun ang pangyayari pero sabi niya, kinausap siya mismo. 'Di ba? Siya yung naging inspirasyon, kinausap siya. Tapos biglang baba na siya. Parang ganun yung ano. Dito pa lang halata mong kabulshitan na ito eh. Unang-una, yung parang ikaw ang maging inspirasyon. Napakalayo naman sa after ilang years. Kasi base dyan, may comment akong nabasa kasi na ang tinutukoy pala dito, di umano ha, pamilya Magalo na pala. Kasi dito sa comment na screenshot na ito ni Casper 888, di ba may nag-comment kasi sa kanya, pinapalakas mo lang loob mo. Kakaimbento ng mga kwento, yari ka ngayon sa chief ng CIDG at LTO. 40 plus na kaso mo kay MG. Itong makabonjing na to, di ko alam, no? Sabihan mo na idol mo si Buyas. Balita namin, mukhang magsasampa na ng kaso yung Magalo na family. So, partially, medyo alam na natin yung tinutukoy na Magalo na family, yung celebrity na pamilya na tinutukoy neto ni Tito Norman. Yung shoot sa banga talaga yung grabe pambabastos ni Sibuyas doon. Nako. Tandaan nyo, no, yung ano kasi, yung libel, yung cyber libel, ayon kay Sir Earblog, ano yun ang prescription period doon, 1 year. Kailan pa nangyari yun? Nag-research ako, nung ginawa ko tong video na to kagabi, kaya lang walang audio, no? Nung ginawa ko tong video kagabi, yun pala ay 2011 ba? Nangyari yun wait lang ha. Makagago. Maxine Magalon. 2013. Ayan yung diss track niya nilabas nung 2013. So ilang taon na nakaraan. 'Di ba? Dekada na. Higit isang dekada, tama, mali, mahina ako sa math eh. Kung 2013 na-release yan, January 2013, 'di ba? Dekada na yung nakaraan. Wala na ito. Kasi kung gigisingin uli nila itong issue na to,
pasasakitin lang nila ang ulo nila. Hindi siya worth it eh. Kaya hindi ako naniniwala dito sa, personally hindi ako naniniwala do sa pautot ni Tito Norman na magkakaso yung na eh. Ngayon ang tanong, kung 1 year ang prescription period ng cyber libel, wait lang ha. Ayan 1 year eh. The Supreme Court of the Philippines has affirmed that prescriptive pala, sorry, hindi prescription. Gamot. Prescriptive period for cyber libel is 1 year from the time of its discovery by the offended party. So, 1 taon. Ngayon, mamaya may magre-rebat niyan, bakit yung, yung kay Manny Pacquiao, yung sinabi na may utang daw si Manny Pacquiao kay FLM. Matagal na yon, 2020 pa. Bakit magsasampa ng kaso si Manny Pacquiao? Pati yung tinukoy na mukhang baluga daw si Nanay Dionisia. Lampas na yun Kasi ang pinag-uusapan dito, 1 year from the time of its discovery by the offended party. Kailan lang nalaman ni Sir Manny Pacquiao yun? Yung sinabi na yun, pasok yung kay Manny Pacquiao. 'Di ba? Now, ang tanong naman mga men, kung walang bearing yan, bakit niya sinasabi ito? Kung bakit niya pa sinasabi yung mga ganitong bagay? At balita ko, pati yung mga sinauna pa na winalangya nila ay mukhang nagsampa rin ng kaso yata. Number 1, pampalakas kasi ng loob ito. Para meron siyang ibabato kay MG. Pangalawa, hindi naman para sa hindi naman para sa atin ito na nalalaman yung totoo eh. Para ito sa mga supporters niya. Para kahit papaano, may alam ang supporters niya na mangyayari. Para continuous pa rin. Kasi pagka hindi niya sinabi ang mga yan, wala siyang maisasabi na ikakapanalo nila or ikakahoyo ni MG. Pointless nga naman na magpadala ka pa dito. Di ba? Ba't ka pa magpapadala dyan? Matatalo na. Ngayon, para mabuhayan ang loob, yung mga supporter na makakabawi sila, kaya niya sinasabi to. Para sa mga supporter ito. Hindi ito para sa atin or sa katotohanan. Hindi dahil kung titingnan mo dito, So, hindi, yung Sir Francis, yung mga yung mga gesture niya dito. Yung pakis-kis-kis-kis niya ng ano niya na wallet. Mga self-soothing kasi ito kasi alam naman natin na stress na ang inaabot ni Idol sa mga nangyayari ngayon. 'Di ba? Hindi na nga hindi na nga yung mga pakis-kis-kis-kis ng ganyan. Yung mga pa rub-rub niya ng ng legs. Sign of yan yung mga self-soothing gestures ang tawag kasi diyan. Ano ba yung self-soothing gesture na napag-usapan na natin ito Yung mga self-soothing gestures, non-verbal, often subconscious action used to calm nerves, reduce stress, pampabawas ng stress kasi yun Or i-manage yung mga negative emotions niya, yung mga paganyan-ganyan niya. Tapos paganyan-ganyan niya sa legs niya. 'Di ba? Nakalagay naman dito yan rubbing of the neck. Yung arms, ginaganyan-ganyan niya. Or legs. Touching the hair or face. Covering mouth, hand to body contact. Yung mga ganyan. 'Di ba? Fidgeting. Yung kinakalikot niya yung mga jewelry niya. Biting lips, 'di ba? Yan ang mga nakikita natin kay Tito Norman ngayon na sign na siya stress na. 'Di ba? Kaya yung ikakaso kay MG, malabo pa sa sabaw ng pusit yun kung akong tatanungin. Kasi lampas na sa prescriptive period yun
Hindi na siya, ano eh, hindi na siya pwede eh. Mas lalo na yung sabihin ng inspirasyon nila si Tito Norman. Ewan ko, no, maliban na lang kung may fresh na ginawa si Sir MG na kakaso-kaso. Pero kung yung pamilya Magalona ang tinutukoy, katulad do sa comment, no, ito. Ayan, no. Sinasabi dito, sabihin mo na sa idol mong sibuyas, balita namin mukhang nagsampa na ng kaso yung Magalona family. This is bullshit. 'Di ba? Yung mga supporter ni FLM na maniniwala diyan, kayo din na mapapahiya diyan. Anyway, yan lang naman pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.